Hi everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys, pag-uusapan natin ngayon. Reaction natin dito sa naganap na Miss Cosmo 2024 preliminary competition nila. Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Miss Cosmo preliminary competition tayo ngayon. Ano nga ba ang reaction natin sa naganap na pageant? Well, ang masasabi ko, bongga. Bongga dahil glossy. Napaka-glossy ng ibinigay nila sa atin. Sobrang linaw. Wala akong masabi doon sa ipinalabas nila na preliminary competition. Kita mo talaga yung detalye. Kita mo lahat. Kita mo kung may peklat or may galos ang babae. Talagang ganun ka-glossy, ganun kalinaw. In fairness. So, gusto ko din yung pagiging Neo na color ng Miss Cosmo. Bongga yung pagka-Neo niya sa entablado. Ang ganda. Tapos yung backstrap nila maganda din kasi ano, tawag dito pa iba-iba. Parang ang lakas maka Miss Universe. And then, pagdating naman sa lighting nila, winner din. So, yun. So, wala akong masabi. Sa host, ay nako. Grabe. Ang galing nilang dalawa. So, meron silang chemistry. Tapos, ang galing ni Kylie Versosa kasi nakasabay siya dito sa kanyang co-host. Sobrang winner. Ang ganda ng gown ni Kylie Versosa. Kahit na sinasabi ninyo na suot niya ni Atisa Manalo. Pero, caring niya. Diba? So, pagdating sa hosting, wala akong masabi. Panalo. So, alam ni Kylie Versosa yung mga eksena at gagawin niya. Kaya, good job, Kylie. And then, sa entablado, ayun nga lang. So, may komento ako doon. Medyo makipot at maliit at madulas. So, yon. Alam naman natin, dapat ang stage talaga ganyan. Makintab at madulas talaga yan minsan. Pero, ayun nga, ang dami talagang mga sumemplang, di ba? So, yon. And, dahil siguro sa kipot, ang kipot-kipot kasi, tapos, dalawang line lang siyang ganon. Para siyang stage ng Miss Universe Philippines preliminary nila. Parang ganon. So, maliit lang yung venue. Kita naman natin. And then, tama lang naman na iraos nila doon. Pero, sana yung stage better na parang flat na lang siya. Wala nang mga pa-ekes-ekes kasi parang delikado talaga sa sobrang liit. Lalo na kung lalabas sila lahat, hindi sila kasya doon. As in, magpapakita lang sila. Pero tingnan natin sa finals ko ano ba ang magiging entablado ng Miss Cosmo. Pero dito for prelim, masasabi ko, okay din lang naman. Lalo na magayo pa ni Atisa Manalo kung mahaba-haba yung lalakaran. Medyo mahirap. Pero eto, okay lang naman yung haba ng kanilang runway, but ayun nga lang makipot. So, medyo delikado. Anyway, punta tayo sa performance ng mga girls. Siyempre, kabugan. Nauna ang evening gown. Kabugan sa evening gown. Kasi siyempre, ang gaganda ng mga gown ng mga candidates. Isa na sa mga nakita ko, si Armenia, na sobrang ang ganda niya. Dahil glossy talaga, kita mo talaga ang beauty ni Armenia. Kaya lang hindi ko lang gusto yung mga pagsipa niya doon sa gown niya. Dahil nga maliit nga, so nahihirapan siyang umikot. Hindi na siya makakaikot. So, ayun na lang talaga yung gagawin niya. Sisipain niya yung gown para makadaan siya kasi naharangan siya. So, yon. So, in fairness naman, execution niya, winner. Tapos, ang makeup niya, styling niya, ay winner. Nagandahan ako sa kanya. And then, sino pa ba? Maganda din, siyempre, si Cambodia. Maganda yung performance ni Cambodia. Yung ipinakita niya. Pero si Cambodia, feeling ko, yung beauty, maraming mas maganda. Wala si Colombia dahil, ayun nga, meron kasi siyang disease, mouth disease, parang gano'n, may bacteria daw na sa niya. So, ayun, kaya hindi na talaga siya makakalaban at
parang feeling ko withdraw na siya, ganon. So, syempre, health first. Nakakapanghinaya kasi alam naman natin si Colombia, grabe na rin yung inilaban niya dito, pero wala tayong magagawa. Ganun talaga. So, hindi naman na pwedeng i-push. Ang iniisip ko nga, mas grabe yung nangyari kay Atisa, pero parang feeling ko, mas grabe yung nangyari kay Colombia. Nakakalungkot man, dahil ang feeling natin, isa siya sa mga front runner talaga na sobrang winner, di ba? But, wala eh. Pag pumalo talaga yung hindi swerte, hindi talaga swerte. So, better luck next time. So, get well soon, Colombia. So, yon. And then, magaling din si Chile. Ang ganda din ni Chile sa evening gown. Talagang grabe yung execution. Si El Salvador, na medyo nalungkot ako kasi medyo napadulas, di ba? Si El Salvador. And then si Indonesia, in fairness kay Indonesia ha, ang ganda ng execution niya doon sa evening gown. At talaga namang plakado ang bawat galawan niya. So, alam mo yon yung parang takaw oras, charot. So, yan. Pero winner yung execution niya. Ganda naman siya doon. And then, si India, medyo nalungkot ako kay India kasi parang laban na laban, charot. At saka, gusto ko din si doon naman si New Zealand. Maganda si New Zealand. Maganda yung gown ni New Zealand. Kaya lang parang feeling ko nahirapan siyang ilakan. So, medyo nahirapan siya at nagkaroon ng awkward moment. Pero yung beauty na meron siya, winner. And pagdating naman kay si I think si Nepal, medyo na-awkwardan ako sa kilos ni Nepal. But, winner sa akin si Peru. Grabe si Peru. Saka, grabe yung, ang ganda ng smile. Hindi naman ganun kabongga yung gown niya, pero yung smile talagang keeps, parang piling ko safe siya dito sa competition. At parang piling ko isa siya sa mga malakas. Ganon. Kasi ganda ng register niya sa camera, tapos ang ganda ng mukha. Talagang keep smiling, di ba? So, yon. So, yung katawan niya, medyo parang maliit lang din siya, pero ang ganda ng gown na ginamit. So, okay lang, bumagay naman sa kanya. Si Philippines. So, syempre, dito tayo kay Atisa Manalo. Alam ko yung iba sinasabi nila na nakakaloka yung gown ni Philippines. Akala nila magpapasabog ng todo-todo. Ang nakita ko, grabe ang execution niya doon sa gown. Ang ganda ng performance. Keep smiling na may pagka-fierce, and I think nabigay niya yung best shot at saka best na galaw. So, para sa akin, panalo. So, doon sa mga nakakaintindi, ang concept niya dito ay Mala Oksana noong 2002 Miss Universe. Ayun yung pineg ng designer niya. And I think yung designer niya, yun yung idea. Gusto ko, Mala Oksana ang dating mo. Ikaw yung parang magiging Oksana Beauty 2.0 ng Miss Cosmo. Sinasabi nila parang si Pauline Amilex. Dahil yun yung nakita. Di ba yun din yung pineg ni si Oksana? Kasi yung mga beauty ganito, dapat talaga ganyan lang, simplihan lang, baksak lang yung hair, tapos naka-gown. Tapos, floating gown. In fairness, nadala niya ng bonggang-bongga sa kabila na may nararamdaman siya. Kita niyo yung maga ng paa ni Atisa Manalo. Grabe ha. Dapat matuwa ka doon sa ipinakita yung performance dahil hindi biro yun. Imagine mo, nagpakita na siya ng magandang performance sa kabila na masakit yung paa niya. Pero, naidala niya pa rin ng bonggang-bongga yung execution na kailangan niyang ibigay. Hindi nga lang pa tinodo, pero alam mo yon na parang job well done para sa akin. So, maganda ang gown, maganda yung floating ng gown, maganda yung cut, and para sa akin, it doesn't matter. Doon naman sa nagsasabi, naku, better pa yung kay New Zealand. Totoo naman, maganda naman yung gown ni New Zealand, maganda yung gown ni Indonesia, maganda yung gown ni Armenia. Pero, syempre, iba yung laban dito at strategy game ni Atisa Manalo. And I think she's on the top. Diba? So, yun, performance, I think everything, kinabog niya pa yung mga magagandang gown. So, ayoko na mag-mention kung sino yung kinabog niya. Pero, yes, maganda yung gown nila. Pero, performance level, I think yung execution niya doon sa gown, winner. Diba? So, yun. So, sana be grateful and be happy for Atisa Manalo. At saka doon sa designer niya kay Mac Tumang, thank you very much. You're amazing. So, alam ko at tiwala ako na ang gown na ipinakita mo
ginawa mo kay Atisa, alam mo sa ikabubuti para sa laban ni Atisa manalo. So, yan. And then, punta naman tayo dito kay Thailand. Maganda ang execution ni Thailand. She's a very confident doon sa gown. Talagang si Thailand ang isa sa mga lumalaban talaga pagdating sa kumpiyansa sa sarili. Hindi ganun kaganda si Thailand, pero grabe yung inner niya talaga. Talagang pack na pack, di ba? So, in fairness naman, gusto ko din sana si Ukraine. Ang ganda ng labas ni Ukraine. Kaya lang, pagdating naman doon sa eksena ni Ukraine, nadulas, Diyos ko. Ang ganda-ganda na sana ng intro niya. So, ang ganda na, lumalakad na siya. Kaya lang, pagdating doon sa malapit na sa bigla siyang sumalampak. Pero in fairness, ang ganda ng recovery niya. So, yon. So, talagang inilaban niya pa rin. So, yon. So, si Ukraine, winner pa rin para sa akin. Ang ganda pa naman ni Ukraine doon. Pero hindi rin nagpakabog si USA. Grabe si USA, ha? Very powerful. Ang ganda ng eksena. So, hindi ako magtataka kung biglang makakapasok si USA sa semifinals or maka-last to standing to. So, yun. Depende talaga. Pero winner ang eksena ni USA. Pagdating naman dito kay Vietnam. Si Vietnam, medyo iba din yung eksena. Sobrang nakakaloka. Talagang lumalaban. But, para sa akin, okay naman. She's a very strong sa evening gown. And then, si Zimbabwe, in fairness ang ganda ni Zimbabwe. Ang ganda niya sa color green na gown. At talagang panalo din yung performance. So, yan. So, sila yung mga parang nakita ko na talagang winner sa eksena. At kung meron pa akong nakalimutan, si South Africa. So, in fairness din kay South Africa, lumaban din talaga ng bonggang-bongga. Ang ganda ni South Africa doon. And then, of course, pagdating naman sa swimsuit round, my gosh, sobra. Panalo to. So, syempre, para sa akin, hindi ko na nagustuhan yung performance nung iba. Katulad ni Miss Indonesia. So, yon. So, ang hina ng palo niya doon sa swimsuit. Yes, maganda ang katawan niya. Pero, ang hina ng energy na ibinigay niya. So, parang doon nakitaan ko siya na hindi na siya kumpiyansa sa sarili niya pagdating sa pasarela. So, nahinaan din ako kay New Zealand. Actually, si New Zealand ang ganda ng mukha eh. Pero yung katawan niya, parang hindi ko masyado bet. Tapos, yung performance niya, so-so lang. Hindi ganun ka bongga talaga. Pero yung beauty and special expression winner. So, yon. So, in fairness naman, pagdating naman kay Peru, si Peru, she's trying her best na talagang, alam mo yun, may pa-eksena, pasabog, at meron talagang, yung winner performance na masasabi mo. Pero, pagdating niya doon sa performance, medyo hindi ganong kapalo. Pero yung katawan, ay nako, pero talaga. Sobrang winner yung katawan niya. Sobrang, para sa akin, na-maintain niya yung performance niya sa evening gown sa swimsuit. Na-maintain naman niya yung beauty niya, na-maintain niya yung keep smiling niya. And I think she's one of the top, di ba? So, yon sa Peru. Si Philippines, oh my gosh, she's nailed it talaga. We did it, Philippines. Sobrang panalo ang energy level ni Atisa. Wala nang keme-keme, hindi na siya masyado nag-emote-emote kasi alam mo yon na parang ramdam mo sa kanya na nasasaktan na siya doon sa paa niya. Grabe naman kasi talaga yung maga. Pero yun, hindi mo makikita yung sa bakas ng mukha niya dahil she keeps smiling at pinalakpakan siya ng bonggang-bongga. No? So, galing ng energy na binibigay niya. Ang ganda ng palo, ang ganda ng pagka-catwalk. Malinis ang performance, and then she trying to twist. Oh my God, kinabahan ako doon. Tapos biglang bumalik pa. Oh my God, Diyos ko, grabe yung kaba ko doon. Pero hindi niya na perfect yon. But performance, okay. So yon. So tama lang yung naibigay niya. At I'm so happy and grateful talaga kay Miss Philippines pagdating sa swimsuit. Actually, performance niya sa evening gown, winner. Pag performance niya sa swimsuit, ay nako, winner na winner. So, yon. So, talagang grabe. Sobrang
galing mo, Atisa. Napahanga mo ko doon ng bonggang-bongga at na-proud ako sa iyo ng bonggang-bongga. The way kung paano mo i-execute yung sarili mo sa laban na to, sa kabila may nararamdaman ka. And then, parang feeling ko, yung mga girls, pagdating doon sa swimsuit, sa evening gown, okay yung performance nila. Pero, don't get me wrong ha, parang feeling ko bigla silang naglaylo dito sa swimsuit lang. Hindi ko lang alam kung dahil ba sa music or dahil ba sa nag-iingat sila kasi madulas yung gown. Madulas yung gown, madulas yung floor. So yun, so tapos meron pa kasi sila para pala Victoria Secret na ang datingan. So siguro nag-iingat silang matapakan yon o mas salampak sila doon sa sahig. Pero tulad nga na sinabi ko, performance ng mga girls naman ay talaga naibigay naman nila. Si Vietnam, nahinaan na rin ako sa kanya sa swimsuit. Akala ko mas magpapakabog siya. Pero si Thailand, no, ayaw magpaawat. So, yan. So, maganda din yung performance ni Thailand. Nakabawi naman syempre si Ukraine. At saka si USA, consistent. So, may mga ilang black beauty tayong nakita na talagang naman, oh my gosh, nawindang ako sa eksena nila dahil talagang binigay nila yung 100% sa laban nila. So, yon. So, guys, syempre, maganda at bongga ang nangyari dito sa Miss Cosmo preliminary competition. Job well done sa mga girls na lumahok dito. May mga nadulas, nakakalungkot, pero ganun talaga, hindi naman naiiwasa sa pageant yan. Sabi ng ganun, dapat you know how to carry yourself talaga sa mga ganitong bagay. Kasi yes, alam natin madulas yung isa yun sa mga challenge sa mga girls, lalo na naka-high heels sila. Kaya nga, di ba, may rehearsal sila para aware sila kung paano nila i-estimate yung mga galawan nila. So, yon, wala na akong masabi doon. Competition to, ganun talaga. But, performance ni Atisa Manalo, masasabi ko, she's great. And I think she give well talaga. Good job. At masasabi ko na job well done, Philippines. Kumbaga, parang ginawa mo yung makakaya mo. And then, parang feeling ko, taas din ng magiging ranking niya dito. At sure siya na pasok talaga siya sa semifinals. And then, tingnan natin kung ano yung ipapakita niya sa coronation night. So, yun. So, doon naman sa nag-aalala ng gown ni Atisa Manalo, huwag kayong mag-alala, magpapalit pa yan. So, ang importante, sinicure niya yung sarili niya at nakalaban. Yung ibang ang kandidato, hindi na nakapalo, di ba? At least siya, pumalo pa din. And you have to be grateful sa pinakita niyang performance. Alam mo ba kung gaano kamaga yung paa niya? Magang-maga. So, yun. So, sana naiintindihan mo yun. At huwag mo siyang paghanapan ng mga kung ano-ano. And then, kung ano yung pinakita niya dyan, I think amazing. Kaya lang kasi yung background kasi ng nila, naging kakulay ng damit niya. Kaya parang siguro hindi nyo na-appreciate. Pero kung naging color parang red, yan yung katulad ng mga nakikita natin doon sa nauna na medyo madilim yung dating, I think winner yun, yung gown na yun. Sobrang ma-appreciate mo talaga. Kaya lang, syempre, yung mga nanonood doon, naniniwala naman ako sa mga hurado na nakikita nila kung ano ang meron doon sa damit ni Atisa Manalo. And bahala na sila humusga kung ayun ba hindi maganda sa paningin nila o hindi. Maaaring hindi ka sanayon doon sa ginamit niyang gown at hindi ka nagandahan. Pero syempre, hindi naman ikaw yung judges. May judges naman, di ba? So, yan. So, ang masasabi ko overall dito sa Miss Cosmo preliminary competition ay winner. So, para siyang Miss Supranational, no? So, yan. Anyway, so, very Miss Cosmo naman yung dating at maganda naman. For me, job well done sa organization and then natuwa naman ako doon sa nakita ko. So, yon. Kayo ba guys? Ano guys ang reaction ninyo? Sino yung mga kandidata nakita ninyo na pumalo at talagang na-amaze kayo sa performance? Please comment below para at least malaman ko naman kung sino ang top 5 nyo dito sa Miss Cosmo competition. So yun guys, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like
and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo, syempre, sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys, magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.